Hi guys, welcome back to my channel. Today we're texting na Hi po sa mga listeners dyan. I asked her Gusto to ko lang make me sana a WhatsApp magkwento ng copy. kakaibang pangyayari And I said, okay, dito we sa can lugar put namin. that's that one. Joseph No, what? Armando. No. Hindi na ako nagtatrabaho sa munisipyo ng lugar namin. Pagpasensyaan niyo na po I'm kung hindi ko saying this. babanggitin ang eksaktong lugar. Kasi request na rin ni Tita Ellen na huwag ko raw sabihin. Kaya nga, empleyado siya sa munisipyo. Kasi may event ay siya yung nag-aasikaso nito. Fiesta. Busy si Tita sa dami ng kailangan niyang gawin. Isa sa mga event na i-organize niya ay itong mass wedding na gaganapin. Hi, I'm doing great. Thanks for asking. Just vibing, making a static wallpaper, talking to you, to pee. Gaganapin ang reception sa covered court. Ang mismong araw ng wedding, hindi naman nagsimula ang lahat. Nakasal naman ni Father yung 8 kumpol. Ang kaso after ng kasal, habang papunta sa reception, nalaman ni Tita na inatake raw sa puso si Father. Nung dalhin sa ospital, patay na raw ito. Hindi na lang binalita doon sa mga kinasal yung pagkamatay ni Father. Para na rin hindi sila malungkot sa espesyal na araw ng mga kasal nila. Pero naging usap-usapan na yung pagkamatay ni Father ay malas daw doon sa mga couple na kinasal. Siyempre si Tita, hindi siya naniwala. Ano na bang koneksyon ng kamatayan ni Father sa mga bagong kasal? 1 month ang lumipas, nalaman si Tita na nalulunod sa isa sa mga couple sa mass wedding. Nag-swimming daw ang mga ito. Habang nagtatampisaw ay biglang lumakas yung agos ng ilog. Nadala ng agos. Nahanap na lang sa papa yung katawan na wala ng buhay. Sunod naman, may namatay ulit sa Okay. dahil naman sa sunog. Umalat yung sunog sa limang bahay. Pero ang tanging casualty lang daw ay yung asawa sa mass wedding. Yung sunod na food poison. Yung anak nila nagamot naman sa ospital. Pero yung mag-asawa namatay. Yung iba namatay lahat sa magkakaibang aksidente. Habang nangyayari daw yun, Ba't ko sa loob? hindi Oh, mapigilan ng Tita na ay naglungag. Nasa ako lang yan. Imposible naman kasi nagkataon lang ang lahat. Ano ba trola? Ang mga mag-asawa na yun. Sabi na dito, sabi yan. Tama raw yung Ha? matanda Sige sa ta. na malas talaga kapag biglaang namatay ang pare na nagkasal Wala sa mo mag-asawa. Nada, buto tala. May isa pang natitirang mag-asawa Wala. na hindi pa namamatay. Pinuntahan daw sila ni Tita at sinabi na mas mabuti raw na kumonsulta Ay, ito sa pala para malaman kung ano ang dapat gawin. Chiwa. Naniwala naman yung mag-asawa kay Tita. Sinabihan daw sila ng albularyo na magpapasya sa panibagong pare. Kahit hindi na formal na kasal, basta raw mapindisyon na sila ng isang pare, ay sapat na raw yun para maputol ang sumpa. Pila ba? Nagpapaspas na sila sa pare na pumalit doon sa namatay. Awa ng Diyos Sir Neb, hanggang ngayon sabi ni Tita, ay buhay pa rin yung mag-asawa. Sila Apa na si Toronday do ya? nakaligtas sa Toronday do. sumpa ng mass wedding na nangyari. Kwento ito ng Ate Maris ko. Pinsan ko si Ate Maris. I love it, thank you. Hindi ko na siya naabutan. Paano yung kwento niya, narinig ko na lang sa mga kwento nila Mama at Tita. Mabait na bata raw ito si Ate Maris. Bibo, maganda. Laging kasali sa mga beauty pageant. At madalas din daw na manalo. Sabi ni Mama, pangarap daw nitong maging stewardess sa hinaharap. Third year high school si Ate Maris nung napuan siya ng lagnat. Hindi lang simpleng lagnat, Sir Neb. Kasi 8 araw daw na hindi kumaling itong si Ate Maris. Ang kakaiba pa sa lagnat nito, ang dami raw niyang nakikita na hindi naman nakikita ng iba. May mga sumunod lagi sa kwarto niya na nilalang na may takip sa ulo. Minsan daw tumatabi ito sa kanya sa kama. Sabi ni Ate Maris, ito raw nilalang na ito ang dahilan kung bakit hindi siya gumagaling.
Sila tita, wala naman silang nakikita kahit na ano. Si Tito Maro ay ilang gabing tumabi sa kama ni Ate Maris para malaman kung totoo nga yung sinasabi niya. Pero wala naman daw. Isusugod na sana nila sa ospital si Ate Maris. Pero himalang bumalik siya. Yun nga lang, kahit magaling na, madalas pa rin nila siyang nakikita na may mga kinakausap na hindi nakikita. Parang unti-unti lang napapaliw. Si tita naman daw kapag nagigising ng hating gabi, minsan ay nakikita niya walang tao sa kama ni Ate Maris. Titignan niya kung nabuksan ba yung mga pinto o bintana. Pero hindi naman daw. Hindi niya raw alam kung paano nakakalabas si Ate Maris sa gabi. Kapag tinatanong nila ito kinabukasan kung saan nang galing, sasabihin niya na hindi naman siya umalis. So habang tumatagal ang panahon, mas gumagrabe yung kalagayan ni Ate Maris. Umabot sa punto na hindi na siya nagpatuloy sa pag-aaral niya. Lumabas sa kwarto. Kahit anong sermon nila, ay hindi raw nila magawang makakulis ng kwarto si Ate Maris. Kahit sa pagkain, kung hindi raw ito dadalhan ng makakain ay hindi siya lalabas at magpapagutom na lang sa loob ng kwarto niya. Hanggang isang araw nga, ay hindi na nila nakita si Ate Maris. Basta wala na raw ito sa kama niya. Hinanap nila sa buong bahay, sa buong barangay. Pero kahit anino raw ito, ay hindi nila nakita. Pero lumipas, sa labas ng Ate Maris na nasa kwarto niya, nakahiga sa kama. Ang isang itsura, malaki na raw ang siya nito. Parang butis. Pinilit nilang magkwento itong si Ate Maris. Sabi niya nakatulog daw siya at pagdilat niya ng mata, nasa ibang lugar na siya. Magandang klaseng lugar na parang palasyo raw. Kulay gintong lahat ng mga gamit. Tapos lumapit sa kanya yung lalaki na laging may takip ang ulo. Kung kakaling daw nito yung takip sa ulo, ay isang kabayo raw ang mukha nito. Kinasal sila ng kabayo na alam niya raw na isang tikbalang. Sobrang daming naging bisita doon sa palasyo. Mga kakaibang nilalang. Wala na raw siyang nagawa. Matapos ang kasal, ay nagtalik daw sila ng tikbalang. Tsaka lang siya pinahimik. Halos araw-araw daw siyang hindi tumigil sa pagtiyak. Simula noon, ay sobrang nanghina itong si Ate Maris. Halos hindi daw ito yung sa kama.